Napakalawak ng sakop ng sektang Xuanlan. Mataas at marinal na nakatindig ang siyam na bundok. Ang ikasyam na peak, Wishan Peak. Paano ba ako nagiging ganito kagwapo? Ang dalawang kapatid sa pagsasanay na ito. Parang pareho lang ang estado ng isip sa isang tambay na maestro. Tama ba na pinili ko ang gurong paglalabanan ko? Sila ang iyong nakatatandang kapatid at pangalawang kapatid sa pagsasanay. Magkasundong mabuti. Guro, hindi po ba ninyo ako tuturuan ng pagsasanay? Mga kasama, napagod kayo sa biyahe na ito kaya magpahinga muna kayo. Hanapin mo ang kapatid mong nakatatanda. Umalis na ba ako? Mukhang hindi talaga mapagkakatiwalaan ang lugar na ito. Pero pag naisip ko ang kamay ng guro na lumipol sa masamang sekta, mas mabuti sigurong manatili muna ako at tingnan pa. Yung pangalawang kapatid. Hello. Mas mabuting huwag ka nang pumunta at bumati. Baka magkaingay lang kayo sa harap ng kabilang panig. Ay, kapatid. Ano ba yan, kapatid? Sa tingin mo ba ako at siya? Sino ang mas magandang tingnan? Ikaw pa rin, masyado kang mataas ang inaasahan sa sarili mo. Malinaw na may problema sa utak ang pangalawang kapatid na ito. Bagamat maganda nga ang itsura niya. Mas masarap pa rin tingnan ang pangalawang kapatid. Kahit kulang siya sa galing. Maganda pa rin ang dating. May mga pwede pa rin kapakinabangan. Pangalawang kapatid, 17 pa lang ako ngayon. Nasa ikawalong antas na ako ng pagbuo ng pundasyon. Sa 17 taong gulang, narating ko na ang antas na ito. Masasabi ng ang likas na talino ko ay pangkaraniwang palamuti na lang. Ang mahigit 200 na ang gulang, nasa pagbuo pa rin ng pundasyon. Kaya huwag kang maliitin ang sarili mo. Kahit hindi naman ganoon kaganda ang likas na talino. Pero kaya mo pa rin tumingin ng lampas dito. Talagang may diferensya sa ulo ang pangalawang kapatid na ito. Ginagawa mo bang biro ang sarili mong sinabi? Ay, itong kagandahang ito. Dapat lang nahangaan sila ng husto ng lahat. Kung ganoon, bakit hindi ka nalang mag-ukit ng sariling rebulto sa bawat sulok ng sekta? Para makita kanilang lahat. Magandang ideya, bakit hindi ko naisip iyon? Kailangan kong magpagawa ng maayos na pambutas at pangukit. Magandang araw po, nakatatandang kapatid. Ako si Gukyan-Kyan. Engan. Nabanggit na sa amin ng matanda ang tungkol sa inyo. Pero, medyo mababa ang antas mo ngayon. Kapatid, 17 pa lang ako. Nga, mababa talaga. Ikaw ba ay nagtatayo ng pundasyon? Nakuha mo na ba ang payo ng kaliwanagan? Ang ibig kong sabihin, kung nakuha mo na ang kaliwanagan, nakuha mo na talaga. 17 pa lang at nakakuha na ng kaliwanagan, halimaw ka ba? May problema rin pala ang utak ng nakatatandang kapatid na ito. Wala nang saysay. Dahil tinanggap ka na ng matanda, huwag ka nang umarte pa. Halika at kunin mo ang token ng alagad. Punong sekta, kapatid. Nasa anumang oras na ang Shenwu Grand Tournament. Kailangang maayos muna ang asal ng sekta natin. Tignan mo nga ang dalawang alagad ng pribadong disipulo na ito. Ang pagsasanay ay sobra sa kayabangan. At napakababa ng lakas. Hindi ba't pinagtatawanan lang tayo ng mga tagalabas? Tama ang sinabi ni kapatid Chen. Kung ang asal ng Huishan Peak na yon ay makarating sa labas, talagang mapapahiya tayo ng husto. Isang lasing na baliw na parang alipin ng alak. Isang alagad na hindi na magising sa tulog. At isa pang dumaraan lang at nagtatanong tungkol sa sarili. Kung gwapo ba siya o hindi. Talagang kailangan ng bantayan ng punong sekta ito. Sige na, ang dalawang batugan na ito ay haharapin ko na mismo. Nasa pinakatuktok na ang bigat ng Shenwu Grand Tournament. Sana ituon ng lahat ang inyong isip sa labanan. Hayaan niyong magsikap ang mga alagad para dito. Huwag kayong magpalinga-linga. Ang sinabi ng kapatid na punong guro ay kapapakita pa lang. Sa halip na makipagmatigasan dito para sa lihim na kapatid natin. Mas mabuting ituon ang buong isip sa malaking laban pagkalipas ng 2 buwan.
Lahat na umalis na, bakit nagpapanggap ka pang natutulog hanggang ngayon? Sino? Saan nagpunta ang lahat ng kapatid? Bakit ang laki ng apoy na ito? Iba ang pinanggalingan mo, Ang tulog mo sa ibabaw ng pangunahing bulwagan, mas masarap pa kaysa sa sariling kulungan ng aso. Hindi ba kakabalik mo lang mula sa paglalakbay? Nakakapagod sa bayahe. Talagang medyo pagod na ako, Jen. Huwag mo nang gamitin sa akin ang paawa na yan. At hayaan mo akong itanong sa'yo. Narinig ko na sa pagbabalik mo ay may dala ka raw na bagong alagad. Enan, isang batang lalaking hindi masama ang dating. Talagang likas na galing sa magandang ugat. Ang batang iyon, mas magaling pa kaysa sa dalawang loko nila na Sixuan mo at Meng Junli. Marunong makinig, at masunurin at maunawain. Sa pagkakataong ito sa Huishan Peak, nakakuha talaga tayo ng kayamanan. Makinig ka. Noong kinuha mo ang dalawang loko na iyan bilang alagad, ganito rin ba ang sinabi ko sa'yo? Ang resulta, isang lasenggo at isang tulog na Diyos. Ikaw, Huishan Peak, halos maging problema na para sa pagamutan ng mga alagad. Ang tanging hiling ko, ay itong bagong batang ito, na huwag sanang masira ng maitim na ulong iyan, iyon lang. Ay! Saglit lang kayong lahat. Tungkol sa alagad mong dalawa na mga lokong iyan, hanggang kailan ba talaga nila balak itago ang kanilang galing? Nakita agad ng kapatid na guro na ikaw ay isang. Anong klase ng asal iyan, hindi ko pa rin alam. Bagaman sa araw-araw ay hindi ka naman masyadong pasikat, pero talagang kukuha ka pa ng dalawang walang kwenta bilang mga alagad. Kabataan naman. Lagi namang may mga ideya ang mga kabataan. Hayaan mo silang mapagod sa sarili nila. Ay, bahala na, wala na rin akong magagawa. Ang Huishan Peak na ito, sa inyo na ang pagpapagod. Guro. Bakit, inaapi ka ba ng kuya mo? Wala naman, ganoon lang. Nagpunta ka ba para kunin ang token ng alagad at narinig mo sa daan? Ang ilang usap-usapan tungkol sa dalawang lokong iyon. Buhat man sa mga tainga, sariwa pa rin ang narinig. Ang dalawang kapatid mo, hindi kasing simple nang nakikita sa ibabaw. Tungkol naman sa ikalawa mong kapatid. Para mapahanga ang iba, kinikiskis pa niya ang sariling mukha sa iba pang mga taluktok at nilililok ang sarili niyang estatwa. Aba, talagang matindi ang sarili niyang paghanga sa sarili. Magandang armas nga ang munting seble na ito. Babagay sa mukha ko. Paano ba ako hindi magiging ganito kagwapo? Ano bang ginagawa mo, matanda? Ang mukha mong kupas na yan, parang 100 taon na. Hindi ba mamamatay ka kapag mas kaunti ang tingin mo? At ikaw pa, tumayo ka riyan para sa akin. Kakapasok lang ng mga kapatid mo. Sa usaping pagsasanay, aasa pa kami sa inyong dalawa. Hindi ba pwedeng magpakahinahon ang kapatid na guro at maging huwaran? Ang sarili mong alagad, hindi mo turuan, sa amin mo ipinapasa. Bilang guro, sa ngayon kailangan kong magkulong para sumulong sa daan. Wala akong oras magturo. Sa totoo lang, kahit anong paraan ang gamitin mo. Sabihan mo lang ang mga kapatid mo na sa loob ng 30 araw ay kailangan nilang maunawaan ang mungkahi. Ganito na lang, mag-aral kayong mabuti. Ikaw ba ay may sakit sa utak? Ikaw ang tunay na eskima. Hindi mo siya tutulungan na maunawaan ang mungkahi, ako na lang. Tungkol naman sa 30 araw na pag-unawa sa mungkahi. Parang medyo masyadong umaasa sa himala. Bakit parang napakadaling sabihin nila? Ay, bahala na, 30 araw lang naman. Kung hindi mo pa rin mauunawaan, ibig sabihin ikaw mismo ang basura. Halika na dito. Bumalik ka ng maayos at tumayo ka. Kuya, ayaw mo bang papasukin ako para humingi ng payo kay kuya? May mas mahinahon pa bang paraan? Pakiramdam ko mamamatay ako kung sasagot ako. Mamamatay ng nakadapa at walang kagatol-gatol. Hala, hindi ba pwedeng itapon na lang at magsimula ulit? Saan ba sa mga bundok ang dapat kong iukit ang rebulto ko? Desidido na, Tianyan Peak na lang. Kuya, ikalawang nakatatandang kapatid. Kayong dalawa, ang ikalawang kapatid at ang inyong guro, nandyan ba? Magtatago pa rin ba o hindi? Alam mo ba kung gaano kagaan ang aking pamaypay na may hanging espiritu? Ilan ba sa mga rebulto niya ang naroon?
Sige na, hayaan mong wasakin ng mga alagad ang mga rebultong iyon. Ngayon lang nasira, bukas ay lilitaw ulit yan. Ang mahalaga, hindi pa rin natin siya mahuli kahit pera. Si Meng Junli, ang batang iyon. Isa lang namang bata na nakatira sa mga daanan at sulok. Isa akong matatag na master ng alibughang bulaklak. Ako mismo ang nagdala ng ilang nakatatandang bantay na may kontrol sa salamin para manmanan siya. Hindi pa rin siya mahuli. Ang batang ito, puro kalokohan pa ang ginagawa sa aking mga bundok. Ano ba talaga ang kalokohang ginawa niya? Kapag napalapit kayo sa inyong mga alagad, talagang delikado. Tiisin mo muna ang pagpigil ng iyong guro. Ikaw na gumaganap bilang nakatatandang kapatid, ha? Kailangang mabantayan ang mga bundok at ang mga alagad. Kung hindi ko lang nakita ang usapin, sasabihin ko talagang kampante kayo, mga senior uncle. Sa susunod, ako na mismo ang mag-aayos sa kanya. Ay, ubos na naman ang alak. Bili ka ng alak. Pero kailangan munang patahimikin ang mga taong iyon. Ang galing din talaga nilang magtago. Halika, tingnan natin kung gwapo siya o hindi. Enen, hindi masama. Medyo mapanlikha rin. Hindi pwedeng isang bundok lang ang habulin natin ng habulin. Hulihin muna natin ito bago tayo magsalita. Sige, bibili ako ng alak. Sasama ka ba sa akin sa lungsod para mamasyal o hindi? Kakapalit ko lang ng isang salamin. Ay naku, bumalik na naman ang binging sistema mo para sa gantimpala. Bilisan mo at tingnan kung ano ang makukuha natin ngayon. Sa pagkakataong ito, siguradong makakakuha ako ng malaking premyo. Ay, merienda na naman. Sinasabi ko nga, halos daan-daan na ang meryendang nakuha mo sa mga taon na ito. Halos kasing dami na yata ng mga bahay sa Huishan Peak. Bahala na. Sa totoo lang, sapat na ang mga kapaki-pakinabang na nakuha ko. Huwag ka nang ma-stress, tingnan natin ang mga katangian ng panel natin. Porke ikaw ang may panimulang sistema, ako lang ba ang may basag na katawan na ito? Kahit ang buong katawan mong may kababalaghan ay sobra na, pwede na. Isa lang ang espada mo at gusto mo nang makipantay sa akin, hindi ka ba mapurol? Ha? Ang panata ng sektang Kinglan at ng anak ng pamilya Lin ay ipagkakaloob paglipas ng 12 araw. Bakit tayo napunta sa pangunahing tarangkahan? Ate, paano natin hahanapin ang mga naunang alagad ng 4 na peak? Magtanong tayo sa mga tao ng paisa-isa. Pakiakay kami ng daan. Itong Ginoo, maaari bang kayo na ang umakay sa amin patungong Huishan Peak? Bumisita kami sa mga naunang alagad ng 4 na peak. Kayong dalawa, mga immortal. Ang dalawang personal na alagad ng Huishan Peak ay nasa loob ng lungsod ngayon. Hanapin lang sila at akayin doon. Hindi na kailangang magpaalam sa mga personal na alagad. Ginoong Suan mo, bumalik ka na lang sa susunod. Iwan mo na lang ang masarap na alak. Kumusta, alagad ni Suan mo? Ang nakatatandang alagad ng Huichan. Nagkamali po yata ng kilala si ate. Ako po ay alagad ng panlabas na sekta. Ang pangalan ko ay Ligaudan. Suot mo ang token ng personal na alagad. Pinalitan na rin ng tindero ang pangalan mo. Bakit pa kailangang magkubli? May susi kami, dumating kami para humiling ng pribadong pagbisita kay Fenyu Cop. Ang nasa kabila ang talagang personal na alagad. Nagkamali talaga kayo ng taong kinilala. Ang kilos ng mga alagad ng mga nakaraang henerasyon ng pribadong sekta ay talagang kakaiba. Bagaman ang pagkakakilanlan ay 12-12 ng antas ang taas, paulit-ulit pa ring nananabik at umiiwas. Hindi na kailangang magpigil. May isa pang disipulo ng sekta na pumapasok. Ituloy natin ang pag-ikot. Ay! Hindi ko alam kung anong gulo ang ginalaw ng matandang ito. Kaya pati mga tao ay sumugod na sa tarangkahan. Ipasa na lang sa mapagmalaking hayop na iyon ang problemang ito. Babalik muna ako sa Huishan Peak para magpahinga. Ginoo, kayo po ba si Qianmeng Junli ng bundok na ito? Nagkamali po ang dalawang immortal ng tao. Ako ang panlabas na disipulong si Ligaudang. Kakaiba talaga kumilos ang mga disipulo ng Huishan Peak. Mahirap talaga maintindihan. Itaboy mo ang demonyong disipulo ning mga ninuno ng 4 na peak. Kami po ay mula sa Kinglan Sect, ako si Lin Zihan. Dumating po kami para humingi ng tulong. Hindi pa kailanman narinig. Hindi ko kayo matutulungan. Immortal na pangarap na disipulo. Kailan po darating sina Ate Luyan at Ate Lin sa lumang lungsod ng Xuanlan Sect? Ayos ka lang ba, kapatid?
Naparito kami para dalawin ang mga naunang nakatira sa 4 na pi. Immortal na pangarap na disipulo. Bakit ka bumagsak? Kapatid mula sa lumang lungsod. Ang mga alagad ng dating selyo ng aking bayan. May diferensya ba ang mga utak ninyo? Pasensya na po, ate. Junior brother Xuan mo. Basta medyo palaban lang sila. Sa tingin ko, panlaban lang ang dala nila. Bakit pa kaya ako bibigyan ng pagkakataong maging guro ng mga nauna? Hindi pala ganoon kadaling tingnan ang dalawang disipulong iyan. Ang pagbibigay ng paalam na mensahe ay hindi dapat baliwalain. Sasamahan ko na kayo sa bundok para hanapin si Tiyuhin Gu sa selyo. Ate, tingnan mo ang tarantadong iyan. Halatang ginagawang tanga lang tayo. Narito ang yungib ng mga nauna. Hindi pwedeng mawala ng paggalang. Magising ka na, Junior brother Xuan Meng. Kapatid na 5, nagbalik ka mula sa pagsasanay. Pagod ba ako? Hindi naman. Dinala ko ang dalawang ito na may sulat ng guro. Junior brother Xuan Meng. Nagkita na naman tayo. Ano pa ang maidadahilan mo ngayon? Noon pa man sinabi ko na ang tawag mo sa sarili mo ay ligawdan. Kayo pong dalawa ay sino? Nagkita na ba tayo dati? Kapatid, naghahanap kami ng may sulat ng mga nauna. Huwag na po kayong magbiro, huli na. Gumamit ang matandang iyon ng saradong pagsasanay para lusubin ang daan. Hindi alam kung gaano pa katagal bago makalabas at magbigay ng payo. Nakakalabas na ang mga naunang nakaselyo. Ang amoy ng payo na ibinubuga ng ate na ito. Parang kakabasag lang ng pundasyon. Ayos, natapos din ang mokong na ito. Ang bagong alagad ng matanda, na nakakulong sa likod ng bundok para linangin ang payo. Mas marunong pa ang ilang tao kaysa sa kakapasok pa lang na ate. Talagang napapahiya ang mga naunang nakatayo. Huwag kang magsalita ng walang basihan, Zihan. Kapatid na guro, natanggap ko na ang payo. Nasaan naman ang guro at ang ikalawang kapatid? Kayo naman ay sino? Ang dalawang kapatid mula sa lumang lungsod na ito ay dumating para hanapin ang matanda. Mas mabuting tawagin niyo akong kapatid na Gu ng lumang lungsod. Magandang araw po, dalawang ate. Ako ang ikatlong disipulo na si Gu Qianqian. Napakatalino ng ate Gu. Sa ngayon, 3 lang ang nakatanggap ng payo sa Shenwu State. Iyon lang, 3 tao. Ang lugar na iyon ni ate ay kailangan ng payo. Walang hangganan ang antas. Makakatulong siya. Sarado na ang pagsasanay ng ate mula sa 4 na pi. Pwede ba kaming humiram ng kaunting payo para makaganti? At hindi ka rin namin bibigyan. Hindi ko alam kung anong kailangan sa akin ni ate. Ito ang halamang swaning. Maaari nitong dagdagan ng 30% ang tsansa ng perpektong jindan. Isipin mo na lang na panregalo sa pagkikita. Napakamahal naman ito. Hindi ko pwede yon. Mabuting pakisamahan nyo ang guro at ang mga naunang henerasyon ng 4 na taluktok. Itago mo na lang ang kaunting pagnanais mo. Sabi pa rin ni ate na kailangan niya ang tulong ko sa kung ano. Iniwan ako ng 2 abalang iyon para tumakbo mag-isa. Tingnan mo ako sa mga mata at sabihin bakit. May bisitang naghahanap kay Matandang Yao. Kumalma kayo. Akala ko ba si Matandang Deng ang hinahanap niyo? Lanan. Akala ko pa naman abala ito. Wala na akong pakialam dyan. Ate Luyan, magpatuloy ka. Malapit nang magbukas ang lihim na lupain ng Shen Wuzhou. Kailangan lamang magbukas ito kapag ang mga mungkahi ng mga sinaunang labi ay wasto at dalisay. Dati, wala akong nakaunawang gumagabay. Kaya personal akong pumunta para humingi ng lihim na selyo sa mga naunang henerasyon. Gusto ni ate na buksan ang baligtad na lupain ayon sa mungkahi ng guro. Sayang lang at nagsara na ang mga naunang henerasyon. Huli lang tayo ng isang hakbang sa huli. Hoy, Kuya Meng. Nakakatawang umiti ka pa. Huwag kang lalapit sa akin. Madudumihan ang kagandahan ko. Hindi pa umaabot ng 30 araw ang pagsasara. At dumiretso na agad kayo sa pagpasok sa landas ng pagsasanay sa gitna ng bulaklak. Hindi talaga kumalma ang matandang ito kahit sa pagharap sa pagdadalisay. Mukhang gusto niyang wasakin ang Huishan Peak. Binabati ko si Kuya sa 4 na panig sa matagumpay na pag-unlad sa landas. Nagbalik si Guchen matapos magsanay ng matagal. Hindi masama ang iyong paglinang. Ano ang ginagawa ng dalawang ito pagdating sa pasukan? Kumusta na kayo nitong mga nakaraang araw, mga guro? Ano ang pakain nyo rito sa pagkakataong ito? Nasa pagsasara ng guro ang paligid ng Shen Wuzhou at malapit na itong magbukas.
Kaya ang mga tapat at matuwid ay dumating para humingi ng tulong sa mga naunang henerasyon. Dahil tungkol ito sa pagbubukas. Bakit hindi pa ito nabanggit ng nagdaang guro? Sinasabi mong habang nakasara ka ay sasalpukin mo ang mga magnanakaw. Kaya tamad na lang akong gumamit ng mga walang saysay na bagay para guluhin ka. Kasabay ni ate sa pagpunta sa lihim na lupain. Kayo ring dalawa ay sasabay sa pagbabantay at paghatid. Kung hindi pupunta, kailangang pumunta. Kayong dalawa, sumama sa akin sa pulang silid. Tandaan niyo ang layunin ng paglalakbay na ito. Bantayan niyo siya ng mabuti at maingat. Protektahan siya ng buo. Naiintindihan na po. Talagang mainay at magulo ang lumang lungsod na ito. Ayusin mo agad ang iyong kagamitan. Maghandang umalis kasama ang pangkat. Huwag na huwag kayong maiiwan sa ibang mga puwersa. Huwag kayong maingay. Matulog ka pa ng kaunti. Ang mukhang ito ay talagang walang katulad. Hindi pwedeng may kahit kaunting pinsala. Ang banal na lahing tagapagsaalang-alang na ito ay isa pang sinaunang dugo na naghahangad pa rin ng paggalang. Hindi tiyak ang mga nangyayari sa mundo. Ang pagtatagumpay ay pwedeng gawing palad. Hindi pa niya alam ang nakabugulat na pinagmulan ng sariling dugo. Ang likas na talino ng lahing tagapagsaalang-alang ay napakabihira. Ang lahing tagapangalang ay mabubuhay muli at lalakas ng todo. Lahat sila ay mga nangungunang dugo. Sayang lang at nasa tuktok sila na agad papunta sa pagbagsak. Pagsuway ng 7 sekta. Ang kontinente ay nagiba at hindi na gaya ng dati. Ang iyong sistema ng paglikha ng mga alagang espiritu. Kasama rin ba sa paliwanag ang mga sinaunang lihim ng lahi? Tama ito, eksklusibong pamana ng lahing tagapagsaalang-alang. Magtuturo ang 2 kuya. 5 henyo ang malamig na minamaliit sa silong ng bituin at buwan, bilisan ninyong tingnan ang gulo. Walang masyadong dapat tingnan sa malamig na pagmamaliit ng mga henyo. Hindi ako pupunta. Paano ako magiging ganito kagwapo? Mabilis talaga siyang tumakbo. Nakakainis, nag-iwan man lang sana siya ng anting-anting para sa pagtakas. Nasa halos buhay at kamatayan na ang kalagayan ng mga naunang estudyante. May pag-asa pa ba ang pagtutulungan ng patay na yon? Ang pinakabatang nakakita sa isang henyo. Sa unang antas, inirekomenda ng agad sugurin at patayin ang kalaban. Ang tunay na lakas ng 2 kuya. Baka mas malalim pa kaysa maisip. 2 kuya. Ano sa tingin mo ang lakas ng senior brother Juchen ni Huxin? Bakit mo ko tinatanong? Sa usaping hitsura, tiyak na hindi niya ako matatalo. Ang tinatanong ko ay ang lakas niya. Ang lakas. Pati ba naman ako na isang sleeping machine, pinapaimik mo para assess ang isang makapangyarihang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan? Baliw ka ba? Unang araw, yabang. Sa totoo lang, hindi naman pala ganoon kainit ang pangalan niya. Ang kanyang talento ay tugma para kay Young Master Kinyan. Pero paano siya makukumbinse? Gamit ang Spirit Realm Assembly na ito. Gagamitin natin itong matalim na talim para ubusin ang mga henyo ng Orthodox Dao. May mga matatandang elders na sumasama sa Orthodox Dao upang magbantay. Mahirap silang dalawin. Ako na ang bahala sa puwersa. Ipasok natin ang ilan sa mga malalakas na tao sa Heaven Trapping Array. Sapat na para pigilan ang mga elder. Ang iba ay makakapasok sa Spirit Realm at mga ngaso ng malaya. Ate Luyan, napakabilis naman niyong nakahanap ng sekta. Nabalitaan kong nasa to ang henyo ng Juchen, kaya't sinadya kong pumunta. Sayang at tapos na ang laro. Napakabagal kasi ng mundo. Pinlano ko pa namang makita ang senior brother Juchen na lumaban. Wala akong nakita. Si junior brother Xuan mo nga pala. Bakit wala siya sa inyo? Walang interes ang kuya Xuan mo sa mga kaguluhan. Bumalik siya para matulog. Liyay, walang pinagkaiba sa isang nangungunang henyo. Ang iba ay nagsasakit ng ulo para makita ka. Pero huwag mong gayahin ang pagiging tamad ni kuya Xuan mo. Dahil kilala mo si senior brother Juchen. Bakit hindi mo siya hinga ng tulong? Para magkasama nating buksan ang unang season ng Aklat ng Kapalaran. Si senior brother Juchen ay malamig at nag-isa. Para lang makita siya. Napakahirap hingin sa kanya na kumilos para sa isang panlabas na bagay. Pero kahit hindi niya gamitin ang sarili niyang kapalaran, makakakilos pa rin siya para buksan ang unang season. Para makapasok ang mga disipulo ng sekta nyo at makinabang. Napakasimple niyan. Dahil sa isang punto ng senior sister,
Na-realize ko na, puti lang pala ang kamalian namin. Yan, senior sister, sa'yo na tong suaning brass. Napakabihira nito, hindi ko ito matatanggap. Dahil naibigay na ito sa senior sister, isa na itong kapalaran mo. Magbubukas na ang spirit realm. Sikaping makalusot sa golden core gamit ito, ate. Matandang guro, bumisita ka sa gabi. Takot ka bang sisihin ko ang aking sarili? Sinadya mo talagang pumunta para bantayan ako. Inatasan ako ng guro na palitan ka. Kapag bukas na ang spirit realm, magtatago ang demon daw at may mga panganib na nagkukubli. Guro kian-kian kayong dalawa. Pakibantayan niyo sila. Nagbiro lang si kuya. Ako lang naman ay isang nagmamadaling practitioner. Kailangan ko rin ng proteksyon ng iba. Junior brother, tandaan mo lang ito sa iyong puso. Kuyaksuan mo, Kuya Junli. Bilisan po natin. Kung mas babagal pa tayo, maiiwan na tayo sa likod ng iba. Bakit ka nagmamadali? Ang pagiging unang makapasok ay hindi ibig sabihin na makakakuha ka na ng kapalaran. Hindi lang isa ang pasukan ng misteryosong lupain na ito. Hindi na kailangan mag-agawan. Bukod pa rito, ang pagiging unang makapasok ay hindi laging maganda. Malamang na may nakatagong patibong na sadyang inihanda para sa unang batch ng mga papasok. Kuyaksuan mo, Kuya Junli. Nasaan kayo? Kaya pala space aray. Kaya't nagkawatak-watak sa random. Lanan. Ang siksik na kagubatan na ito ay talagang kakaiba. Hindi ako makaalis. Ang kagubatan dito ay pinaghihigpitan din. Hindi makasalubong. Munting bayani. Gumugol ang guro ng malaking lakas para maipasok ka. Ang likas mong talino sa espada. Ikaw ang pinakamainam na tumanggap ng pamana ng guro. Ayaw ko. Ang pangit mo, lumayo ka nga at huwag mong dumisan ang paningin ko. Huwag kang mangahas na maging padalos-dalos. Ang guro na si Chaihan Sword Saint Ling Yuan. Noon, isa siyang makapangyarihang nilalang na gumigiba ng landas. Oho. Hindi mo na kinikilala ang guro. Loko. Sa tingin ko, mukha nga siyang medyo ulyanin. Hindi siya tao sa totoo lang. Isa siyang dating espada na naging anyong tao. Huwag kang basta-basta magsiyasat. Kung ayaw mong maglaho ang iyong kaluluwa, ilipat mo na ang isip mo. Wala akong lakas para samahan ka rito. Sa pamana mo, laging may isang taong nakalaan para sa'yo. At maaari bang maliitin mo muna iyon sandali? Gusto lang ng guro na masilayan mismo ang iyong sining sa espada. Ang espada ay aking espada. Paiyakin ka niyan. Mas gusto pa ngang makita ng guro na mamatay ka ng minsan. Paanong mangyayari yon? Ito ang mungkahi ng guro para sa sukdulang malamig na apoy. Sukdulang malamig na apoy. May punto. Hindi ito maaaring nakawin. Hindi ito basta sining ng espada ng mundo ng tao. Sapat na ang 1% ng mungkahi. Dagdagan mo pa ng kaunti. Masusunog at maglalaho ang lahat. Pagkakulong sa yelong sukdulan. Lumana ang maliit na reputasyon. Napakalaki ng pagsasanay mo. Sa piling ni Qianmen Jun ang saya, hindi ka pa ba nabibihag, hahaha. Ang makakita ng ganyang walang kapantay na halimaw sa sining ng espada. Wala nang pinagsisisihan ang guro, pag nilayan mo na lang mabuti. Aalis na ako. Sino? Napansin ng kung sinong maliit na bobwit ang kakaiba. Hindi masama ang swerte. Aling sekta ba ang sinasabi mo? Talagang mababa ang tingin ng mga tao sa demonyong sekta nyo. Ang matuwid na daan, isa lamang isang pulutong ng mga mapagpanggap at mataas na Panginoon. Tigilan mo ang kalokohang iyan at tingnan mo ang espada. Ang kahiyahiyan ninyong kabuti ng kampo, hanap kamatayan.
Mas matingkad pa kaysa sa araw na nagliliyab. Bakit nandito ka pa rin sa napakasikip na gubat? Wala na sa bisa ang sumpang tapon. Ikalawang kapatid. Lumayo ka nga at huwag mo akong pasahan ng kabaliwan. Napaka-misteryoso ng gubat na ito. Hindi pwedeng magtagpo. At may itim na balat sa kagubatan ng bakal. Hanapin ang tulog na Diyos at palitan mo ang anyo niya. Oho, may naglagay na pala ng harang. Naku, napakasakit nito sa akin. Ipagkakatiwala ko sa'yo. Basagin mo ang harang. Hindi ba dapat ikaw ang gumawa ng ganitong bagay? Nasa kalagitnaan ka na ng nascent golden core, tapos asahan mo pa ang hinang mula sa aking maliit na kampo. Ay naku, pagod na ako. Patagong protektahan mo ako, dalaga. Magpakitang gilas ng sabay-sabay. Ikalawang kapatid. Kapatid, ayos ka lang ba? Hindi pa siya mamamatay agad. Kung hindi malulutas ang ugat. Hindi rin naman ako manghihingi pa. Wala akong kinatatakutan dito. Paano ko lulutasin ang halimaw na ito? Sa sandaling sumulpot ang batang iyon, hindi dapat siya masaktan. Samahan mo siyang mag-ensayo at sapat na yon. Ang tanging hangad ay ang pahintulot ng mga naunang henerasyon. Hindi ako maglakas loob na magkamali. Ano ang biglang naging tulala? Matagal nang sinipsip ng tuyo ang tongmen. Huwag mong kalimutang ang tagapagtanggol na bulsa. Hintayin niyo ako, kapatid. Ang lalaking ito, sa tuwing tamad siyang tumambay, sa akin niya ipinapasa. Napakalabis naman. May kapalarang may hatid na pagkakataon sa iyo. Sasabay ako sa iyo sa paglusob. Kung matalo ako, ano ngayon? Matalo man ako, makakalakad pa rin ako. Sige, halika na. Gintong sibat na apoy na bundok. May pang-ataking may katangian ng kahoy din ako. Halos maubos na ang espiritual na lakas. Kaya mo pang gumamit ng mataas na antas na kasuotan. Talagang nagpapakamatay ka. Kung hindi, baka babagsak ang iyong paglinang. Ang hirap mo na, amo. Talagang matibay pa ang buhay niya. Ang swerte at biyayang ibinigay ni Gao Jie ay ikaw lang ang nasaktan. Tapos na ang pagsasanay ng mga naunang henerasyon ng aming pinagmulan. Pwede mo bang patawarin ang matandang ito? Sa ilalim ng mga ugat ng puno ay nakatago ang napakaraming bangkay na nagkasala sa langit. Patawarin mo na at puntahan mo na lang ang Diablo Hari at magsisi. Pangalawang kapatid. Nasaan ba tayo? Sa wakas, nagising na. Humanap ka na lang ng lugar na makakatapak ang paa. Napaurong ko na ang mga taong iyon. Pumunta ba ang nakatatandang kapatid para hanapin ang punong kapatid? Hanapin niya para ano? Panganib ng masamang lugar. Unahin mo munang alagaan ang sarili mo at manatiling ligtas. Pangalawang kapatid, tunay bang pansuportang salamin ka lang? Totoo naman. Ako at ang punong kapatid mo ay mga pangunahing umaatake. Sa kwento, Sishi ang lihim na lugar na ito ay sobra ang lawak.
Pagpasok ko pa lang, marami ng kulto ang agad gustong pumatay sa akin. Nasinatan ba ang ate? Wala akong malasakit. Pero ang 6 na sekta ng kulto ay nagkaisa sa tahimik na pagkakaunawaan. Nagkabit-kabit sila at sabay na umatake mula sa dilim. At isinara ng lihim na lugar ang lahat ng mga tagapasa ng mensahe. Talagang nahiwalay kami sa mundo. Sa daan habang papunta ako rito. Nadaanan ko rin ang pananambang ng kulto. May ilan pang kailangang protektahan sa loob. Nakakahiya talaga. Kumain ka na lang at gumaling ang katawan. Sige na nga, pangalawang kapatid. Hindi pa ako nagugutom ngayon. Kapatid na babae, bilang isang espadachim. Mararamdaman mo ba ang isang matapang at sinaunang aura ng daan ng espada? Kahit ang aking kaparehang espada ay nanginginig sa takot at pagkalito. Dapat may bakas ng dakilang kapangyarihan ng daan ng espada rito. Ang diwang ito ng espada ay parang naninikit at nanghihimo. Pati ang puso ko sa espada ay nanginginig. Tiyak na bakas ito ng dakilang kapangyarihan. Mas mabuting sabay na lang tayong maghanap ng magandang pagkakataon. Bakit nawala na naman ng wala man lang bakas? Talagang parang singaw lang na naglaho. Palagi siyang sumusunod sa gusto ng puso niya. Siguro gumamit na naman siya ng kung anong pampalabas at tumakas. Sige na, ate, maglakad na tayong magkasama. Para may alalay din. Hindi ka ba dapat nakatitig sa baliw na yon at hanapin akong maging tauhan mo? Ang kapal mo. Bakit ako pa ang pinagtutuunan niya? Ang talino mo naman. Ang biglang kilos mo kanina ay hindi pangkaraniwan. Sino ang nakalaban mo? Isang matandang kasama. Parang si Banas na Espada Santo Kang. Mukhang sapat na yabang at ligaw ang si Banas. May biyayang ibinigay mo roon. Hindi ako makalalabas ng guro. Tama, ilang antas ka na ngayon ng pagrehas. Nakapanirahan sa ikalawang antas ng pagrehas. Sa langit, ang nilalang na humihiram ng daan ng langit ay gumaling na ang sugat. Ang maitago at mapaatras naming mag-ama ay talagang walang saysay. Sino ang nagpabagsak sa iyo sa isang nakakamatay na saksak? Ang tinatawag na mga alagad ng daan ng langit ay pawang hungkag na pangalan lang. Hindi man lang makayanan ang isang bagsak. Hindi inasahan ni Lin Feng na magsasama-sama sila sa isang lugar. Hindi na gaya ng dati ang katanyagan ni Lin Feng. Nabalitaan kong madalas siyang tinututulan ng nakababatang kapatid niya. Kahit bumaba pa ang reputasyon niya, di pa rin siya maihahambing sa dalawang nakatatandang kapatid ko. Ang layo na nating hindi nagkita, kapatid na babae Lin. Huwag kang dumating na walang dala. Nabalitaan kong ikaw, Kuya Lin, ay nabiktima ng kidlat na kaparusahan. Ayos na ba ang sugat mo? Maliit na sugat lang ito. Ang ate na ito ay si Gu Qianqian, ang pangatlong disipulo ng Huishan Peak. Huishan Peak. Nasaan ang dalawa mong kuya? Saan sila nagpunta? Ang utak ng dalawa kong kuya ay kakaiba. Walang saysay kung itatanong mo pa, kuya. Pinili kayo ni matandang guro na maging personal na disipulo. Ang inyong kakayahan ay pambihira, ate. Hindi ako karapat-dapat. Sobra ka naman. Napakaganda. Mukhang nararamdaman din ni Ate Gu Qianqian ang pagbabago dito, tama. Bakit hindi tayo magkasama sa paglalakbay? Para magtulungan tayo. Mas maraming tao, mas ligtas sa mapanganib na lihim na lugar na ito. Pagkatapos ng isang oras ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa isang malaking guho. Ang napakalaking pader sa harap nila ay humaharang sa pasukan ng mga guho. Nandito ka rin, ate. Nakasalubong ko ang mga disipulo ng Divine Sword Sect sa daan, kaya nakasama ako. Nandito na rin kayo, ate. Nakita niyo ba si Naksuan mo at Kuya Meng Junli? Matagal na tayong hindi nagkita. Sa tingin ko, ang nasa harap natin ay ang pormasyon na nagpapahiwatig ng mga guho ng isang makapangyarihang nilalang. Ang matandang aliping ito ay may malakas na kapangyarihan. Bakit hindi niyo subukang sirain ang pormasyon? Sinabi niya lang na gagamitin niya ang kanyang sarili upang simulan ang huling pintuan ng bato. Tungkol naman sa panlabas na pormasyon na ito, kailangan nating sirain ito ng mag-isa. Kaya pala hindi siya kumikilos. Talagang kahanga-hanga ang kanyang pag-isip. Ang pormasyong ito ay lumalakas habang lumalakas ang kalaban. Gusto mo bang subukan, ate? Ate, ang pinag-aralan mo ay ang paraan ng sibat. Bakit mo kailangan dumaan sa pormasyon? Si Ate Luyan ay isang henyo sa sibat. Siya lang ang nakakaintindi sa paraan ng sibat sa Shenwu Province. Ganoon pala. Kaya susubukan ko rin. Ang mapusyaw na asul na daloy ng enerhiya na ito ay mga alaala. Sa ganitong edad, naunawaan na niya ang kahulugan. Nasaan ba talaga ang mata ng pormasyon na ito? Walang normal na mata ang pormasyong ito. Ang atake ay lalo lamang lalakas. Kahit may suot siyang armor, hindi niya ito kakayanin.
Hindi ko sinasabing may suot kang protective armor. Nakatalsik na siya. Delikado ito kung magpapatuloy pa. Hindi solusyon ang pagiging matigas. Ano ang dapat kong gawin? Binyan Condensed God. Gamitin ang lahat ng iyong kamalayan upang mag-focus sa iyong mga mata. Kuya. Kaya ito pala ang sinasabi niyang misteryoso. Ang lalim ng kanyang pagtatago. Sige, bilisan mo at sirain ang pormasyon. Napakasimpleng pormasyon. Kailangan ko pa ring isagawa ang aking kapangyarihan. Napakalakas na kamalayan. 5 Elements Unity. Mananalo kaya si Ate Gukyankian, kuyaksuan mo. Ang ginamit niyang talisman kanina ay pawang high-level talisman. Bihira itong makita sa Shenwu Province. Bakit ang dami niyang high-level talisman? Ang lalim ng kanyang kahusayan ay nakakagulat. Nagpaputok siya ng high-level talisman ng ganoon kadali. Dapat siyang gantimpalaan. Gukyankian, bilisan mong uminom ng gamot para bumalik ang lakas mo. Nasira na ang pormasyon. Bilisan mong buksan ang pangunahing pintuan. Siya ang sumira sa pormasyon ng buong lakas. Dapat siyang magpagaling muna bago natin buksan ang pintuan. Bakit ka nagmamadali, kuya? Ayaw pumasok ni kuya sa loob ng guho. Gagayahin ko ang itsura ng isang guro para akitin siya. Naiintindihan ko na. Ibigay lang natin sa kanya ang spotlight. Walang lalaking hindi ko. Ang kanyang espada ay agad natatama sa malinaw na liwanag. Huwag ninyong gawing laruan ito. Kapag nabitawan ng isang beses, mababasag ang buong plano. Buti na lang at si Jechen ang sumasalo sa atin. Mauna na kayo. Kapatid na babae, huwag kang kikilos mag-isa kasama namin. Ang buhay mo sa sekta ay mahirap ipaliwanag. Kung gugustuhin mo sa hinaharap, maaari kang pumunta sa sektang Shenjian. Maraming salamat. Sa ngayon, mag-iisip pa ako mamaya. Ikaw, bakit ka rin naparito? Bakit kapag pwede kang pumunta, ako hindi pwedeng sumama? Hindi naman dahil sa huli tayong nagkita. Matagal na rin kitang hindi nakita. Ako rin naman. At saka talagang sadya kang hinanap ng mga tao. Ako ba ang hinahanap nyo? Hinahanap ka para isama ako pabalik. Kung gusto mong sumama sa amin pabalik sa Xuanmu Hall, maaari kong alisin agad ang pormasyon, at tutulungan kitang lutasin ang Xuanmu Blade. Sa ganitong paraan, makikita mo pa rin ang aming batang Panginoon, hindi ba? Hindi pa rin ba kontrolado ng mga espada ng sektang Shenjian ang mga ito? Mukhang ang mga espada ng sektang Shenjian ay may damdamin din para sa aming batang Panginoon. Wala man lang silang pag-ingat sa kanya. Ang sarap pala ng templo ng Kinyon. Talagang mapalad siya. Kung nalaman ng mga espada na hindi pa rin kayo kumikilos. Hahaha, ang bagong demonyong pinuno na yon, dagdag pa ang hawak na Xuanmu Blade. Kaya mo bang pigilan ang bagong demonyo? Ate Luyan, bakit parang napakapamilyar mo sa relikyang ito? Noong dumating ako, sinuri ko ang mga sinaunang aklat. Ito ang libingan ng Sword Saint Ling Yuan ng Chaihan. Noon, mag-isa niyang hinarang gamit ang isang espada ang libu-libong hukbo ng lahi ng demonyo. Napakabagsik. Kung magpupunyagi si kapatid na babae sa paglinang, ang pag-abot mo sa tugatob ng daan ng mandirigma ay usapin lang ng panahon. Dapat dito ngayon, hindi lang natin alam kung saan eksaktong nakatago ang Snowlight Flower. Nandito ba si kapatid na babae para hanapin ito? Ito ang natatanging henyo na nakalusot sa pagitan ng Flying Stage Mirror at Life and Death Mirror. Anong nangyayari? Kapatid na babae Gu, mag-ingat ka.
Sino kayo at ano ang ginagawa ninyo rito? Ang yumaong pangako ng mga kabataan ay hindi na naaalala sa loob ng lihim na lugar. Narito lang kami para makuha ang snow-like flower at makalusot. Gusto mo ang snow-like flower? Kung gayon, lampasan mo muna ang ilusyon ng aking hardin ng bulaklak. Ang ilusyon na ito ay magpapakita sa pinakailalim ng puso ng isang tao na ayaw niyang harapin. Ate Lo, sabay tayong pumasok. Gamitin natin ang demonyo sa puso para makapasok. Ate Lo, sasamahan kita. Mukhang ikaw ang napili. Ang pamana ng katahimikan ay matagal nang naipasa. Hindi na pwedeng hintayin pa ang taong iyon. Sa sinaunang panahon, ang kasagsagan ng Golden Core na nasa kalahating hakbang ang pinakamainam na pagpipilian. May mas mahusay pang napipili. Sayang at ang ganoong taluktok na pagiral ay minamaliit ang magastos na pamana. Hindi ba ibig sabihin nito na direktang haharap sa nakaraan? Nandito na ang silangang liwayway. Mamatay kayong lahat. Naglalakas loob pa ang lahi ng Badhalo. Nang silangang liwayway, ang madugong digma ang paglipol na ito. Ngayon, tiyak kong papatayin ang asawa mo. Ako ang tutulong sa'yo. Ling-er, tumakas ka na. Itago ang ugat ng dugo at tumakas. Ngayon, sa pagkupkob na ito, ni isa sa angkan namin ay hindi makakaligtas. Sabay-sabay na tayong malibing. Ito ang pribadong buhay ni Mingling, marahil. Bilisan mong tumakas, hahaha. Hahaha. Munting ilusyon lang pero ang lakas pa rin manggulo. Kahit magpakatatag ako at magnilay, hindi ako matahimik. Ate Lo, nasaan ba ako? Parang may nakalimutan ako. Nagising ka na rin sa wakas. Nahintay ka ng 4 na oras na parang wala lang. Ang lakas din pala ng batang ito. Hindi man lang siya nahulog sa demonyong nasa puso. Kapag sinabi ko, tiyak mangyayari. Ang 3 Snow Lotus na ito, sa inyo na. Huwag kayong magmadaling umalis. May gustong makipagkita sa inyo. Sige na, hindi ba talaga kayo pupunta sa kakaibang pagkakataong ito na parang ipinagkaloob ng langit? Kayo po ba ang nakatatandang Sword Saint Ling Yuan ng Chaihan? Ikaw na Junior, kinikilala mo pa pala ako, ha? Papalit ako sa inyo at ako ang haharap. Gusto niyang ipasa ang pamana ng buong buhay niya sa dalagang ito. Ikaw at ako, aalamin natin ang tunay na kahulugan ng Sword Dao. Ang talino mo ay maihahambing sa isang henyo ng sinaunang lahi. Sayang lang at matagal nang naglaho ang sinaunang lahi. Huwag kang mag-alinlangan, Junior Sister. Ito na ang pagkakataong ginawa ng langit para sa mga may kakayahan. Natatakot akong maagawan ako ng aking espesyo. Huwag kayong mag-alala, isang hibla na lang ng natitirang gawain ang naiwan. Matagal nang naglaho ang tunay niyang katawan. Wala siyang kapangyarihang agawin pa yon. Magiging malinaw din sa mga susunod na henerasyon. Paano po ba tatanggapin ang pamana? Kapag nagawa mo yon, ilalagay mo ang sarili mo sa tabi ng napakalamig na bangka at aalisan mo ng laman ang iyong isip at mga sakit ng puso. Bubukas ang pamana. Kung gaano karami ang makukuha mo sa pag-unawa. Nasa babaeng ito na ang lahat ng pagbabago. May hinala ka ba sa iyong mga nakatatanda? Nagkaroon ng usap-usapan na si Rong Dao ay hindi namamatay ni hindi nauubos. Bakit nangyari ang pagbabago ng buhay at kamatayan? Dahil lang sa kulang ang puso ng tao. At naisip mong makakabangga ka pa ng mas mataas na antas. Nasobrahan mo ang pagtantya sa sarili mong pagkatao. Sa itaas ng Dao ay may mas mataas pang antas ng pagsasanay. Sa mundong ito, ang tanging angkan ng sinaunang lahi na pwedeng pumuksa ay ang Aomi. Sayang at nabalot na sila ng mga taon at ng takdang panahon at wala nang natira sa perpektong tanda ng pagbuo ng gintong elixir. Ang babaeng ito ay likas na laban sa langit. Tiyak na mabubuksan niya ang mga lihim sa itaas ng Dao. Ang kakayahan ng Senior Sister Gu ay tiyak na hihigitan ang lakas ng mga henyo sa malaking lupain. Ang bilis ng paglinang na ito. Kahit si Elder Chen ay hindi na makakaboka sa akin. Maraming salamat sa pamana, mga nakatatanda. Ang espada ng Chaihan ay ibinigay sa iyo. Natutulog ang espiritu ng espada. Umaasa akong magigising ka balang araw. Mayroon pa bang anumang panghihinayang ang mga nakatatanda? Tiyak na gagawin ng mga susunod na henerasyon ang lahat para matapos ito. Kung sakaling balang araw ay mapadpad ka sa isla sa kabilang dagat. Sana ay ako na ang mag-alay ng insenso at bumati sa harap ng puntod ng tapat na paglilingkod para sa inyo. Tandaan mo, mga susunod na henerasyon. May nakikipaglaban sa loob ng misteryosong lugar. Umalis muna tayo. Malaki ang nakuha nating ani sa pagkakataong ito. Yenan, nasa misteryosong lugar na tayo. Parang nagkahiwalay tayo sa isa't isa. Parang matagal na panahon na ang lumipas.
Dumaan tayo sa isang ilusyon. Bitawan mo ang buklod sa puso. Natural lang yan. Sa pagkakataong ito ay sadyang swerte tayo. Kain tayo ng malaki sa sektang Swanlan. Ingat! Anong nangyari sa kapatid kong alagad? May kakaiba sa kalagayan niya. Agad kayong maghanda. Haha. Sapat na ang lalim ng nakatagong espasyo ng haluo. Si Gu Qianqian ay mas kahindik-hindik pa kaysa sa inaakala ko. Talagang nabasag niya ang ikatlong antas ng gintong elixir. Ngayon, sisirain at papatayin ko silang lahat. Dapat nating maibalik ang tamang daan. Senior Sister Luo, hindi ko na siya pinansin matapos siyang kontrolin ng demonyong teknik. Sa sandaling gumalaw ang tamang panahon, papatayin ko silang lahat. Junior Sister Hugh. Ang mga malalakas sa tamang daan ay darating para sumaklolo. Imposible, matagal na sana silang nailipat sa labas ng misteryosong lugar. Hindi mo ba makita kung sino ako? Siyempre, isang gwapong lalaki. Aray. Ganap na demonyong nakaangkla sa katawan. Nakakagulat na ganoon ka ka-agresibo. Kuya. Masakit sa akin, bakit mo ako sinuntok? Kung gusto mong manakit, di manakit ka na lang. Mag-ingat ang alagad na nag-aral ng salamangka, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Napakalakas. Ako na ang pipigil sa inyo, tumakbo na kayo. Gisingin ang taong inaalihan ng masamang espiritu sa puso. Hindi kailangang gamitin ang buong lakas. Kailangan lang ng isang patak ng malinis na tubig. Kuya Juchen, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ikaw ang magsabi. Paano nalaman ng matandang iyon na ang bagay na ito ay dugo ng angkan ng mga espiritu? Bakit ako ang tinatanong mo, ako rin ang nagtatanong? May duda nga ako. Posibleng may kinalaman din sa angkan ng mga espiritu ang matandang iyon. Kung hindi, paano siya mangangahas na lantaran itong dalhin pabalik sa sekta? Ahas ba o hindi? Ito ang halabos na ginawa para sa pag-aakyat ng dragon. Ang makapagdalisay ng huling hininga ay pwedeng magpaakyat ng dragon, interesanteng isipin. Medyo malupit ang naging tama. Mukhang nasobrahan sa puwersa at nahilo. Pangit, mukhang tanga. Hindi ka tao. Ako ay inapo ng mga dragon. Hindi ako susuko, makikita mo. Kuya, sasama ako sa'yo. Sa pagkawalang gana mong magsalita, sasampalatayaan pa rin akong nakaakyat ka sa akin. Mula ngayon, tatawagin ka na lang naming dalawang hahaha. Mula ngayon, sa'yo na lang ang katauhan na ito. Maging si Kuya Juechen ay nahulog sa patibong. May balak na pala ang kulto ng demonyo noon pa man. Kuya, pangalawang kuya. Zhu Junhao. Ang cute ng munting aso.
Saan ba kayo nangangalap ng ganyan, hahaha? Ang bait naman ng ate na nagbigay ng masarap na pagkain. Maraming salamat, Panginoon ng bahay. Hindi ko alam kung tao ba kayo ngayon o nagpapanggap lang na tao. Kung sinabi mo, ganoon na nga. Mula sa lihim na kaharian nakuha ang asong ito. Tinatawag na dalawang hahaha. Ang pangalang iyan, may bahid ng kabastusan pero medyo tanga rin pakinggan. Nagpapakatanga ka, pati buong pamilya mo ang tanga. Sabi na, Kuya Gu, hindi ba dapat minamasdan natin ang mga alagad ng sekta? Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa kanila. Matagal ko nang naipwesto sa labas ang maraming huwad na bola ng espada. Sapat na para tumulong sa mga taong ito na nasa gitna ng gulo. Tungkol naman sa iba, mabuhay man o mamatay ang kanilang mga sekta. Wala na ako pakialam. Kung gayon, bigyan mo ako ng ilan sa mga personal kong huwad na bola. O kaya ilang papel na tau-tauhan na iginuhit mo rin. Ang sariling espiritu ng espada mo, hindi ba set up lang yan? Kaya hayaan mong kumilos na lang ang espiritu ng espada. Bakit pa ako mag-aabala? Salamat, kuya. Kuya, pangalawang kuya, may nag-aaway sa unahan. Gusto mong sumama para makisawsaw. Mukhang labanan ito ng tama at mali. Kami na mga matuwid na alagad ay hindi pwedeng nakatunganga lang. Pupunta ako roon para tingnan. Magkasabwat sina Daoshan at Zhong Chewen. Sa ibaba ay 4 na tunay na pangalan na Golden Core na tagatulong lamang. Akyatin ko ang hanay para labanan ang lalaking may maskara. Mga junior sister ko, manatili kayo rito para iwas disgrasya. Akin nang linisin ang lugar, junior sister Gu. Junior sister, pwede rin akong tumulong. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Kilos na agad. Saan ka napadpad dito, Noyan? Wala nang paligoy-ligoy, mabilis na magkaisa. Pinalaya ni Shumei ang mga gapos para sa kanila. Ano ba, nakapaglagay ka na pala sa labas? Tingnan ko nga, kasama ka ba o hindi masyadong abala? Nandito ako, lahat ay asikuhin ko. Ay naku, malaki ang pakana ng mga demonyo sa pagkakataong ito. Pero ayos lang. Ituring mo na lang itong isang pagkakataong magpaalam. Mangyaring sabihin mo, sino ka bang mataas na nilalang? At suot mo pa ang pinakakomportableng kasuotan na yan. Isa lang akong palamig na napadaan para makipagsuntukan. Kayong tatlo ay akin. Ang iba, bahala na sa inyo ang sarili nyo. Nag-isa siyang sumugod sa pormasyon. Hindi yan basta-basta, mag-ingat ka. Managinip ka na lang. Kinzenghao, Kinzenghao. Hehe, gawing pagkain na lang natin ang dugo at espiritu ng lotus. Kidlat ng dugo at araw. Saluin mo ang napakaraming kidlat na dugo. Mamamatay ka ng walang duda. Imposible naman. Anong antas ba talaga ikaw? Anong antas? Gilan, kuneho na espiritu. Sabay tayong kumilos. Walong galaw ng buhay at 6 na pag-ugnay. Kung hindi ka maglalabas ng lakas mo, mamamatay kayong mga walang kawawa-kawawa dyan. Gumamit ka na ng bawal na teknik. Mabilis na laban, mabilis na tapos. Handog na dugo ng 3. Kahit pa nasa antas ng 3 pagbabagong langit, huwag mong isipin na mababasag mo ang lugar na ito. Dito, ako ang may hawak ng lahat. Umatras ka na, kuya. Hindi maaari, paano magkakaroon muli ng makapangyarihang tao sa makatarumang landas? Iyang dam na espiritu ng dugo, kasabwat pa ang espiritu ng daan. Gagamitin ko ang espadang teknik ng kaluluwa para wasakin ka, pero kulang pa rin yon ng malayo. Siguradong masarap ang dugo mo. Tapos na ang dramang ito. Sandali, ano iyan, ilayo mo agad. Ako, handa kitang gawin Panginoon. Nakaluluhang 6 na hiling ko sa'yo. Hindi pwedeng masayang lang. Sa hinaharap, gamitin mo na lang ito para sanayin ang mga larong ito. Masyadong mabagal ang paglalaban. Hindi na natin sila alalahanin. Sa wakas, naresolba rin.
Kayong dalawa, nasaktan ba kayo? Hindi ko inakalang nakatago pala ang lakas mo. Nakaabot ka na pala sa antas na malapit sa ikasyam na palapag ng entablado sa paglipad. Mag-ingat kayong lahat. May panahon pa sa susunod. Nasa atin na ang pagkakataong hinahanap natin. Ang daming nauutak ng walang tigil. Maghintay lang kayo, pagbukas ng labasan ng lihim na lugar ay pwede na. Hahaha. Hahaha. Kuya Guchen, naambush kami sa loob ng lihim na lugar. Delikado na ang sitwasyon. Buti na lang nailigtas kami ng misteryosong makapangyarihang nilalang. Pagkatapos ay bigla siyang naglaho sa kawalan. Salamat sa hirap mo, Kuya Xuan mo. Maraming salamat sa lihim mong tulong sa pagkakataong ito. Yitnan, Kuya Guchen, ano ang ibig mong sabihin yan? Buong oras akong nagpapahinga lang sa maliit na bayan. Pero wala naman akong ginawa. Ito ang higanteng espiritong bato. Nalaman ng nakababatang guro na ang madilim na pormasyon ay ginalugad niya. Ituring mo na lang, Kuya, na pasasalamat ko ito. Hahaha, sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nabasag ang gintong elixir. At nakuha pa ang mana ng Sword Saint. Talagang nakakatuwa at nakakatanggap. Di magtatagal, darating na ang pangunahing paligsahan ng makatarungang landas. Ako mismo ang bahala dito sa ngalan ng ating sekta. Mag-focus ka sa pagsasanay. Para ipaglaban ang mukha ng Huishan Peak. Guro, hindi ba sasali sa paligsahang ito ang mga nakatatandang kapatid at ang ikalawang nakatatandang kapatid? Ay, hindi mo na sila problemahin. Ikaw na lang ang magtuon sa mabuting pagsasanay. Sapat na ang ipaglaban mo ang mukha ng iyong guro. Pinuno ng sekta, Kuya. Tingnan mo na lang ang mga grupong ito. Ngayon ang sekta ay napuno ng napakaraming gusot at kalat. Kapatid, maghinay-hinay ka at huwag kang magulo. Alam ko, ang korte ng mga alituntunin ay talagang napakahigpit. Hintayin mong mabusisi ko muna ng maigi bago ako magsalita. Ang mga matatandang ito ay gusto lamang agawin ang mga yaman. Kung muli kang magpapabaya, guro, wala na akong magagawa kundi gumamit ng mahigpit na hakbang. Ipapanumbalik ko ang kaayusan ng sekta. Naiintindihan ko na. Hindi mo na kailangang mag-alala sa bagay na ito. Ipaubaya ko sa nakatatandang Guchen ang buong pag-asikaso. Ipaubaya ko na lang sa akin ang pag-asikaso. Isang pangalan lang. Ipapatawag ko ang mga nakatataas na sangkot at parurusahan sila sa Halls of Punishment. Tutulungan ka ng nakakatandang Gi. Talaga bang kailangang parusahan ng ganito ang mga matatandang ito? Dapat noon pa nagbago ang sektang Xuanlan. Ang pwesto bilang Panginoon ng sekta sa hinaharap ay ikaw din lang ang hahawak. Pumunta ka at kunin ang 2 ulupong na yon sa Huishan Peak. Palitan mo na lang sila sa pag-asikaso ng mga bagay. Kapatid na Tigreng. Kapatid na alagad, mukhang uminom ka ng sobra ngayon. At ako pa ang pinapag-asikaso ng mga gawain ng sekta. Napakagaling mong alaga ng mga kapatid, Panginoon ng sekta. Mas kampante ako kapag may kasama akong kapwa alagad. Tingnan mo muna. Hay nako, guro, ibig bang sabihin nito ay may magaganap na malaking pagbubuhos ng dugo? Kahit ang mga nakatatandang kasapi ng estado ay kailangang maimbestigahan ng maigi. Ano ba ang nakasulat sa sulat mula sa sekta, kapatid na guro? Magpraktis ka ng maigi. Huwag kang puro hilig sa mga walang saysay na bagay. Ang tamad at pabaya. Oh. Tama, nasaan na ba si Miss Qianmeng? Dapat ay pumunta na siya sa Chenyuan Peak. Kapatid na Gyu, paano mo balak resolbahin ang bagay na ito? Ipapatawag siya sa Hall of Punishment. At doon ay lilitisin sa harap ng lahat. Kailan ito magsisimula? Sasama ako sa inyo, kapatid na guro, para tingnan. Bukas ang usaping pampubliko. Kinaumagahan ang ipapatawag. Kayo naman tayong 2, sapat na yon. Kapatid na guro, pwede ba akong sumama para makiingay? Ikaw ang magbuo ng batas. Magpraktis ka muna ng espada ng maayos. Utang ko kay senior brother ang malaking pabor ng sekta. Isang alitan lang. Ang batang iyan, lakas loob pang inutusan tayong lahat sa harap ng madla. Kami na nagparaya, at ngayoy kami pa ang gustong pagbabayari ng husto. Anong masama roon? Nagpasya si Guchen na silang sisihin sa tangkang paglusob. Ngayon ay alam na ito ng lahat. Yele, wala tayong dapat katakutan. Kahit mapasok pa siya sa Hall of Punishment, ano naman ngayon? Isang hamak na bata.
Talagang hindi na ba kaya? At ngayon ay nangangahas pa silang basta na lang kami patawan ng sentensya, mga nakatatanda ng sekta. Ang mga nakatatandang kasamahan ni kapatid na Gu ay naghihintay na sa pagpapatawag. Ipasa muna ang sulat kay Wenqian. Nasaan ang bulwagan ni Chen Tzu? Narinig ko na si Qian Chen Tzu ay pumasok sa bulwagan upang tumanggap ng banal na kapangyarihan. Ancient City, ikaw na hamak na bata, nangangahas kang litisin ako sa harap ng lahat. Noong itinatag ko ang sekta, hindi ko pa rin kinatakutan ang kahit anong hirap. Parang nakita ko na ang eksenang ito kung saan. Nakatatandang Wenqian, pinapayagan mo ang iyong mga tao na apihin ang mga kapwa nila alagad, at agawin ang mga yaman. Mabigat ang kanilang mga kasalanan. Kaya't ang mga ito ay nakatala na at isinusumite sa hukuman. Nakatatandang pinuno, pakibasa ang kautusan. Nakaukit ang mga alituntunin ng sekta. Sino mang magdala ng gulo at kapahamakan sa sekta, ay tatamaan ng 50 taon ng kidlat na parusa. Nasa kamay ko ang tanda ng Panginoon ng sekta. Agad na ikukulong si Wenqian sa ika-6 na antas ng ilalim ng lupa. Ang espiritu ay malamig, malupit at walang awa. Kaya huwag niyo akong sisihin kung hindi ako nagpakita ng awa. Si Feng, talaga bang gusto mong apihin ang mga nakababata? Hindi ba't ikahihiya ka nito sa buong mundo? Hindi ko ikinahihiya. Sinusunod ko lang ang bili ng dating guro. Lubusan at tuluyang alisin ang lason sa sekta. Upang mapanatiling malinis at matuwid ang sekta. Puksain ang lason. Yumayanig sa buong sekta. Batang na ministro, matatag ang paninindigan. Palihim na sinugod ng nakaraang henerasyon ang bulwagan. Kahit si Yuan Lao ay wala nang magawa sa galit. Ang ipinagbabawal na ritual ay ikinulong sa hall ng parusa. Pinarurusahan ayon sa utos. Ganito nga. Akala ko pa naman ay makakapanood ako ng mas maraming gulo. Kaya lang, tabing na tabing ang usapan. Nakakasawa talaga. Ate Luyan, Ate Lim. Matagal nang di nagkita. Sister, ito ang aming guro na si Jiang Yubin. Nabanggit ko na noon sa'yo. Nakita mo na si Jiang Qianbei. Si kuya ng ika-4 na tuktok ay naghihintay na sa Huishan Peak. Isasama ko ang lahat pataas ng bundok. Talagang mahinahon at masunuring bata. Ituring na lang natin itong pagbati. Ito. Maraming salamat sa matinding pag-aruga mo, Jiang Qianbei. Nandito na. Umupo ka na, Jiang Shami. Umupo rin kayong dalawa. Binabati ko ang kuya ng sekta sa pagbasag niya sa sagabal. At pagdaig sa kidlat na parusa. Umabot sa napakalaking antas ng kultibasyon. Nakawala na sa bitag ang Shami. Kahit iba yung swerte lang ang tumawid sa kidlat na parusa. Hindi pa rin matutumbasan. Nakaraang henerasyon ng ika-4 na tuktok. Hindi pa nasisilayan ng nakababatang henerasyon 6-1 mo at si King Mengshidi. Hindi ko alam kung nasaan ang dalawa. Narinig kong sinalo ni kuya ang dalawang henyo. Gusto ko rin sanang masilayan ang tindig ng aking mga junior. Dinala na ni Kuya Xuan mo sa loob ng lungsod si Kuya Gocheng. Hindi ba sila nagtagpo? Ay, ganun pala. Si King Mengshidi naman, guro. Ikaw na ba ang bahala sa maliit na batang si King Meng? Saan man sa Huayun Peak, mga rebulto niya ang nakatayo. Ni hindi man lang niya pinalalampas ang pagkakakulong natin. Kailangan mo namang magbigay ng paliwanag. Ikaw na ang titingin sa buong mundo. Sabi ko na nga ba, ang mga lalaking ito ay malaswa ang utak. Ginawa pang ganito ang dalawang baliw na Panginoon. Huwag ka nang magsalita ng walang saysay. Kayo pong dalawang baliw, pakalma po muna. May panauhin pa rito. Huwag ninyong sayangin kahit kaunting dangal. Ay, kaya pala zombie sister ang nariyan. Katatapos lamang, guro, ngunit umaasang babalikan pa. Wala namang masama kung payagan muna ang maliliit na bagay. Ang ganito ba naming palihim na katamaran ay bagay talaga. Siksik at magulo pa ang mga usapin ng sekta. Kapag may tinik na sumalubong, ang mga alagad na ang bahalang magdala ng balita. Maghintay na lang tayo roon. Tama, kailangan ni Kuya Gu na panatilihing payapa at maluwag ang isip. Doon lang makakabutas sa pader ng antas. Ako yata ang masyadong maingat. Inggit ako sa inyo dahil kayang gawin ang gusto niyo. Ang malaya at walang kapipigil-pigil. Gusto bang tikman ni Kuya Gu ang buhay sa mundo ng tao? Baka sakaling makakuha pa ng pagkakataon sa kultibasyon. Masyadong mapait ang tsaa. Halika, ngayong araw tuturuan kitang magluwag. Kapag nalaman ito ng guro, baka mapagalitan ako ng husto. Hindi na kailangang mag-alala, kuya. Dito ay may tusong plano. Hindi naman siguro. Mas mabuti nang agad na tayong umalis.
Nandito na tayo. Makinig at manahimik. Huwag nang mag-usisa pa ng iba. Sumunod na lang kayo sa amin papasok. Nasa itaas na palapag ang silid na may pribadong pader. Huwag kang ang kabahan, paano ka makikinig ng maayos niyan? Napakaangkop ng pagdating ng tatlong binata. Bagong awit at sayaw na dalaga. Walang kapantay ang mga tugtugin at sining sa buong lungsod. Ba, sulit nang pakinggan. Sige, mauna ka na at asikasuhin yan. Ang matuwid na walang pakundangan sa ngiti ay dumating din dito. Medyo interesante. Ano na ang nangyari kay Kuya? May biglang nangyaring kaso ng pagpatay sa isang maliit na eskinita sa loob ng lungsod Su. Ang namatay ay isang disipulo ng Shenhu sect. Kayo na ang pumunta. Wala akong interes sa kalokohang ito. Ang lumang lungsod. Ang disipulo ng Shenhu sect ay namatay ng miserably sa lupaing nasa ilalim ng inyong sekta. Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Ang buhay ay naputol sa aking teritoryo. Ang sektang Xuanlan ay kusang mag-imbestiga. Susuyurin namin hanggang sa dulo. Walang awang kikilos kami. Kahit ang nangungunang sekta ay hindi kayang pigilan ang kapayapaan at kaayusan sa lupain ito. Hindi dapat tayo magpabaya ng ganito sa mga buhay na nawala. Ay naku, nakakatawa talaga. Ang mga kasamahan mo ay namatay at ayaw mo pang imbestigahan ang tunay na salarin. Gusto mo pang gamitin ito bilang palusot para manggulo. Mukhang ang mga patay na disipulong ito. Isa lang pala silang kasangkapang ginagamit ninyo sa paghahanap ng mensahe. Ano raw ang sabi mo tungkol sa lumang lungsod? Kayong mga disipulo ng sektang Xuanlan. Sa dila at bibig lang ba kayo marunong manghiya sa isang mamamatay tao? Masyado kayong maingay sa pintuan namin, natural lang na kami ang mamahala sa pagtuturo. Palugit na 5 araw. Dapat tiyak na matukoy ng sektang Xuanlan ang tunay na pumatay. Ha, kuya. Dinala na nila ang bangkay. Walang bangkay bilang ebidensya. Paano pa natin imbestigahan ang kaso? Huwag kang mag-alala, matagal ko nang napag-isip-isip ang usaping ito. Ako at Siksuan mo ang hahawak sa kasong ito. Kayong mga taga-Yanwang, pakawalan niyo muli ang kapatid na Siksuan mo. Paano mo tinitingnan ang kasong ito? Isang bagsak tapos ang buhay. Ang sugat ay nasa leg lang. Isa itong propesyonal at walang bakas na paraan ng pagpatay. Araw-araw siyang sinasakal ng mga kalokohang ito. Ni isang sandaling malinaw na pag-iisip ay wala. Kuya, sa kanlurang bahagi ng lungsod ay may lumitaw na bagong kaso. Ang namatay ay isang disipulo ng sektang Qinglan. Pumunta ka sa kanlurang bahagi ng lungsod at tingnan ang pampang sa kanluran. Mananatili ako rito at sisilip pa ng kaunti. Sa kalagitnaan ng araw, nakadamit itim at gumagawa ng masamang gawain. Grabe naman ang pagmamayabang na ito. Hindi rin naman siya ganoong kabobo. Hindi nakapagtataka na isa kang top assassin. Malinis at mabilis ang kilos mo. Wala man lang ni katiting na bakas ang gulo. Pero ang pumatay ng ilang mababang antas na kalamangan lang. Sapat na ang sabihing babayaran ang gantimpala. Ang taksil na pangunahing sekta ng mabubuting landas ay ang Shenhu sect. Bakit niyo inupahan kaming pumatay sa sarili naming kapatid at magpalaganap ng apoy? Ayusin niyo ang mga internal na usapin ng sektang Xuanlan. May malakihang planong inilulunsad at may kasunod pang mga atas ng pagpatay. At huwag ninyong maliitin ang mga gumagalaw sa likod. Kapag nailagay na sa pwesto ang paghihiganti, lahat ay maaaring gawin. Talaan ng mga lihim na pakana. Kakasimula pa lang ng ganting aksyon ng sektang Xuanlan. Ha, ano ba ang nangyayari? Dapat lang siyang parusahan. Ang sektang Masyon ay nakipagsabuatan sa Shenhu sect. Talagang hindi sila mapakali. Hindi talaga pangkaraniwan ang magkapatid na Xuan mo. Maraming salamat sa pag-asikaso ninyo rito. Ang natitirang paglilinis ay ipaubaya na sa maasahang ako. Hayaan niyong magpatuloy siya sa pagharap sa kamatayan.
Dahan-dahan nang bumababa ang bagyo. Mabilis na maibabalik ang kaayusan sa lungsod. Kayo palang dalawa ang nasa lumang lungsod. Pumunta pa talaga kayo sa lugar na yon. Para kayong naglalakad na walang pakialam sa buhay. Mababa lang naman ang tingin nila sa kalayaan at pagpapaubaya. Kahit ang malalaking sorpresa at mga munting kakaiba. Kahit palitan lang ng kaunti ang ayos, ayos na rin. Pero ipinasok pa nila sa harap ng lahat ang isang malaking kabuluhan. Mabait lang naman kami. Gusto naming tulungan si Kuya Guchen na baguhin ang pagiging matigas ng ulo. Lalo na ikaw, Kiaoming. Kung saan-saan ka naglililok ng mga rebulto ng tao. Hindi na nga lang matapos ang pagkabagot sa pagkabagot. Nagkamali na naman ang mga alagad sa guro. Tumayo ka na nga, paminsan-minsan dapat marunong din kayong magpahinga. Hindi na maituturing na kapalit ang pagkakamaling iyon. Bilang alagad, kailangang maging halimbawa. Sa harap ng lahat, huwag kang magpatalo sa hiya. Sa huli, nakakasira din ito sa imahe ng sekta. Talagang wala akong magagawa sa'yo. Parusahan kita ng isang buong gabi ng pagninilay sa pader. Ang sektang Bahagharing Anino at ang sektang Apoy ng Diyos ay nakipagsabuatan. Balak nilang idamay at pabagsakin ang sekta. Naimbestigahan na ni Anking ang lahat. Ayusin niyo ito ng tama. Tiyak nakikilos ang sektang Bahagharing Anino kapag may pagkakataon. Manatiling kalmado at saka na lang umatras. Wow, ang dami pala nila. Kuya si Feng. Sa pagkakataong ito, malaki ang ating pagkilos. Sasali sa paligsahan si Naksuan mo at Qianmeng. Kuya Gu, ano ito? Guro, hinahayaan lang ninyo akong maliitin ng dalawang kapatid ko. Maging seryoso kayo, huwag ninyong hayaang mapahiya ang sekta. Kung natatakot kayong matalo, sabihin niyong diretsyo. Bakit kailangan pang magtakda rito ng 3 entablado para sa mga laban at pag-aasam ng ranggo? Labanan ng parehong antas. Pagpapasya ng 3 pinakamahusay. Kuya, ikalawa. Kayo na ang bumunot ng bilang. Napakabilis ng pagdating ni Jie, makikita na agad si Kuya dalawa nagagalaw. Pakisama na sina Jie at ang 2 alagad sa entablado para sa labanan. Nasa entablado na ang ikalawang kuya. Punta ka na roon. Sige na, huwag ka nang manginig. Sinabi ko nang hindi ako akyat. Nagsimula na ang labanan. Huwag mo akong sisihin kung walang awa ang aking palo at dugo ang katapat. Akala ko ba mahina lang ang mundo ng mga mandirigmang ito? Aaminin ko, natalo ako. Bunga lang ito ng swerte noong ako ay naglakbay noon. Hindi ito karapat dapat ibigay sa alagad. Ikalawang kuya, saan galing ang kagamitang espiritual na ito? Lumayo ka nga sa akin sa nakangiti mong mukhang iyan. Huwag mong sirain ang aking walang kapantay na kagwapuhan. Huwag kang mag-alala, malaking kapatid. Mas mataas ako sa kanya ng 4 na maliit na antas. Hindi ibig sabihin wala akong kakayahang lumaban. Ang kapatid kong babae ay likas na henyo. Ngayong araw ay minamaliit niyo siya. Sana hindi kayo magpakumbaba ng labis. Hindi naman pinuri si ate. Swerte lang talaga. Hampas ng yelong bukal. Hindi kailangan ng karagdagang tulong sa tamang ayos. Likas itong ginawa ng pormasyon. Mukhang kakain ng talo ang batang ito. Mukhang may alam pa si Qianqian. Tingnan mo ang ginawa niya sa sarili niya. Napigilan ng tagapag-ayos ng pormasyon ang pabusad. Hindi siya makaatras o makausad. Buong labanan ay napigil siya. Ako ang nanalo sa sabayang pagsupil sa pugon ng purong berde. Sa ganitong lakas, hindi imposible na talunin si Qianqian. Kung gayon, hindi ko na kailangang manatili pa. Palitan ng espada at hatulan ng parusa. Kung atake ako, hindi rin ako mahina.
Mga bulaklak na libing. Putulin ang langit. Espadang pumupunit sa puso. Pinaubaya ko na sa'yo, ate. Aaminin ko, natalo ako. Sobrang malawak ng hinala ng kapatid ko. Hindi siya kalaban na dapat maliitin. Kuya, ikalawa, kumusta ba ang ipinakita ko? Hindi rin masama. Ilang beses na sanang ako na ang mananaig, pero palagi mo itong nasasapawan. Saklolo. Lahat umakyat sa entablado. Ang agwat ay halos isang buong malaking antas. Talagang nakatakdang matalo 6-1 mo.